Hi mga kapatid, hi MBCC, kamusta? Kamusta po kayo? Kamusta bawat isa sa atin? So, yan. So, how's our life? How's our days? Kamusta po tayo? So, kamusta ang ating mga puso, ang ating isip? Anong ating mga pinagdadaanan? So, perhaps marami sa atin is fearful, nag-worry, you're treating this pandemic as big problem, or perhaps meron ka pang ibang mga pagsubok na pinagdadaanan sa buhay mo ngayon na talagang sadyang mahirap, nakatakot. So, if that is you, you need help, huwag po kayo mahiya na mag-text, mag-chat, mag-PM, so that we can pray for you, we can hear from you. Yan. So, ngayon po, I would like to share with you a devotion from the life or the story of Joseph. So, si Joseph the Dreamer, siya yung binenta ng mga kapatid niya, and then eventually naging second in command, na governor in Egypt, si Joseph. So, throughout his life, his story, makikita natin that God is sovereign God, that God is good, at napagkakatiwalaan natin siya kagaya ng ginawa ni Joseph sa kanyang buhay. So, yan ang ating titignan pag-aaral ngayon, araw na ito. So, our passage is found in Genesis 50, verse 20. So, sabi po dito, "As for you, you meant evil against me, but God meant it for good, in order to bring about this present result, to preserve many people alive." So, sinabi to ni Joseph na matay na yung kanyang ama, si Jacob. So, kasama niya sa Egypt yung mga kapatid niya. And dahil nga namatay ng tatay nila, si Jacob, natakot ng mga kapatid niya. Kasi baka gantihan sila ni Joseph. Kasi nga, di ba, pinagmalupitan nila si Joseph. Binenta nila si Joseph. So, natakot sila na baka, dahil patay na si Jacob, baka gumanti na sa kanila, pakulong sila, saktan sila. Diba? So, yan. Pero sabi nga ni Joseph, oo naman, you intended to harm me, but may ibang plano ang Panginoon. Ginamit niya ito sa makabubuti. Para sa akin, para sa inyo, at sa marami pang iba. So, yan ang ating, yan ang faith ni Joseph. No? Yan yung wisdom na pinagawa sa kanya ng Panginoon. So, finally, naintindihan niya kung bakit ginawa o hinayaan ng Panginoon na mangyari sa kanya yung mga paghihirap na iyon. So, in the life of Joseph, we can say na meron siyang 4 places, or pwede rin siguro na 4 seasons sa buhay niya na kung saan tinuruan siya ng Panginoon, kung saan hinubog siya ng Diyos to become ready so that he will be prepared sa malaking blessing na pagkakalob niya kay Joseph. So, makita natin na in every season sa buhay ni Joseph is meron siyang matututunan, meron siyang lesson from God. At maaari din nating ma-apply yung lesson na yun sa ating buhay. So, bago tayo dumako doon, tayo po muna ay manalangin. So, Lord, muli kayo po lumalapit sa inyo, nakapasalamat sa inyong katapatan, sa inyong kabutihan sa aming buhay. And Lord, as we go on through different seasons, through different mga pagkakataon sa buhay namin, iba dito ay mabigat, iba dito ay mahirap, nagkakos sa amin na matakot, mag-worry, fear. Pero Lord God, through all of it, kasama namin kayo. Naway yun ang hindi namin makalimutan, yun ang hindi namin pagdudahan. Yun yung presensya at yung inyong faithfulness sa amin, knowing that you are a God who is sovereign above all, pagkakatiwalaan namin kayo. So I pray na with all our heart, help us to let go of our pain, of our worries, our fears, and let you work sa buhay namin. In Jesus' name, Amen. Amen. Okay, so sabi nga natin, meron tayong 4 places. Or si Joseph, meron siyang 4 places kung saan tinuruan siya ng Panginoon. So, isa-isahin natin yan. So, una, yung first place is yung pit, no? O yung cistern, kung saan siya itinapon ng kanyang mga kapatid. So, bago yan, si Joseph, siya nga yung paborito ni Jacob. Siya yung paborito anak. At dahil nga siya yung paborito, may ginawa na robe or damit para sa kanya na talaga namang maraming palamuti, maganda, sabihin, pinagastusan, kumbaga. So, yun nga, dahil siya paborito ng kanyang tatay na si Jacob, yung kanyang mga kapatid, syempre, naiinis sa kanya, nagagalitan siya, diba? Deep inside, they have jealousy, they have hatred towards Joseph. At lalo lumala yung kanilang inis kasi isang beses na naginip si Joseph, 'di ba, na
kung saan yung sheaves of grain ng kanyang mga kapatid is nagbow down sa sheaves of grain, na pag-aari niya. No? So nainis siya. So isa sa panaginip, yung sun and moon nagbow down sa kanya. No? So para bang nayayabangan sa kanya. Ayan. The sun, moon, the stars bow down before him. So talagang nais lalo yung mga kapatid niya. Ang yabang naman na ito. Anong pinapalabas mo? We will be under you. Parang gano'n, nainis sila. No? So yan, na-feed lalo yung hatred. So eventually, dumating in time na yung kanyang mga kapatid is umalis. No? Kasi sila yung mga pastol. So umalis nila, pumunta sila sa lugar kung saan pinastol nila yung mga hayop. No? And si Joseph naiwan siya. And then sabi sa kanya ng tatay niya, si Jacob, na sundan mo yung mga kapatid mo, checkin mo sila, kamustahin mo, tingnan mo kung ginagawa ba nila na maayos yung kanilang trabaho bilang pastol. So sumunod naman siya. So yan. So habang malayo pa lang siya, natanaw na siya ng mga kapatid niya. At nagkaroon sila ng evil plan. Sabi nga, let's kill him, patayin na natin yan. Ayan yung dreamer na yan, ayan yung paboritong anak, patayin na natin yan. Kasi nga, galit sila kay Joseph. So, yun yung original plan. Pero eventually, na-convince sila na, hindi, wag ganun. Yan. So, wag na lang daw. So, eventually, yung ginawa, tinapon siya dun sa cistern o sa pit, sa balon. No? And yung balon, or pit, cistern, is, noong mga panahon na yun, is about 15 to 20 feet yung lalim. So, sabihin, hindi siya ganun kumbaga, malalim nga. No? Sabihin, kahit talon-talon naman yun, hindi mo siya basta-basta hindi mo siya basta-basta maabot yung taas. Tapos yung butas niya, no, is about 2 to 3 feet yung wide. So, masikip, kumbaga. And yung ilalim nga, walang tubig. So, it's about full of mud, full of putik. No? So, madumi, mabaho. So, talagang kawawa si Joseph during that time. So, eventually, diba, gusto nga siyang patayin, no? So, makita natin dito, his hurt was double. His pain was dalawa. Sinaktan na siya physically, tapos emotionally, ganun din. Kasi yung mga kasarili niyang kapatid, the people who are supposed to love him, who are supposed to protect him, care for him, sila pa yung nagnais na saktan siya, pag malupitan siya, gusto nga siyang patayin, di ba? So yun, talagang masaklap ang kanyang pinagdaanan. Pero eventually, buti nga, binenta siya dun sa mga dumaan na vendors, dun sa mga Midianites, binenta siya dun for silver. At eventually, dinala siya sa Egypt at dun siya ibinenta. So, di natin alam kung naramdaman ni Joseph during that time. Siguro meron siyang fear, meron siyang takot. O baka meron din siyang inis. I don't know. Baka he is in faith. But nonetheless, we can say that people, even those people na close to us, no? Sometimes sila pa mismo yung source of hurt, sila pa mismo yung source of our pain. Sila pa mismo yung nananakit sa atin. Yung ating pamilya, minsan ganun eh. Na dapat, ito yung magulang ko, dapat siya nag-alaga sa akin eh, pero hindi eh. O yung asawa ko, dapat katuwang ko siya sa buhay, pero iniwan niya ako, nilisan niya ako. Diba? Something like that. Or yung friend, dapat ikaw yung kakampi ko, pero tinrider mo ako, di ba? Ba't ganun? So, talagang, yun ang isang lesson doon na darating ang panahon na masaktan tayo. At sometimes, sa kamay pa ng mga taong mahalaga sa atin. So, pero, the right response is to seek the Lord, no? Do not blame God, be in faith. Be in faith pa rin. So, that's the first place kung saan tinuruan ng Panginoon si Joseph. Na unti-unting inuhubog ng Panginoon si Joseph sa pit. Yung pangalawa is the private room o yung bedroom, no? Kung saan siya inakit ng asawa ni Potiphar. So, eventually nga, after siyang padala sa bayan ng Egypt as slave, no? Napunta siya sa pag-aari ni Potiphar. Si Potiphar isang official under Pharaoh. So, binigay niya ng task si Joseph at nakita niya na yung mga ginagawa ni Joseph na task is okay, magaling siya. No? Pinagpapala ng Panginoon. So, eventually nga, Potiphar made Joseph, kumbaga,
siya na yung papatakbo ng buong household, ng buong pag-aari ni Potiphar. So, he left everything under Joseph's care. Kasi nakita niya that he was blessed, that God was with him. So, during the time na nahihirapan man siguro si Joseph, may mapinagdaanan siya. Pero hindi niya hinayaan na magmukmuk na siya sa isang gilid at umiyak ng umiyak. Diba? Siguro meron siya mga questions. Siguro meron siyang hurts. I don't know. Pero ang ginawa niya, hindi siya nagpatalo doon. So, then nagpatuloy siya. Ginalingan niya sa kanyang mga task. And yun nga because God was with him. God was with him. Hindi siya pinabayaan ng Panginoong Diyos. So, kagaya niya, we can also trust God and wait for Him to do yung best thing sa buhay natin. So even in our darkest moments, sa panahon na wala tayong pag-asa, sa panahon na nahihirapan tayo, we can still choose to continue, to move on. At step by step, depend sa Panginoon. Umaasa sa Panginoon dahil God is with us. Kagaya ng He was with Joseph, He will also be with us. Diba? At yun nga, dun sa bedroom, dahil nga siya'y gwapo at mabait siya, matikas, at magaling siya. Natipuan siya nung asawa ni Potiphar. And madalas, tinatempt siya na come to bed with her. Diba? Yun, gustong gumawa ng hindi maganda with Joseph. Pero si Joseph, nung tuusin, pwede siyang nag-give in, pero hindi. He had faith in God. Ang inuna niya, pinairal niya yung pananampalataya sa Panginoon. Sabi niya nga dito sa chapter 39, verse 9, sabi niya, how can I do such a wicked thing and sin against God? Diba? My master withheld nothing from me except you, because you are his wife. How then could I do such a wicked thing and sin against God? So, ang pinairal ni Joseph is yung takot sa Diyos. So, pinairal niya yung pagiging matuwid at pagsunod sa Panginoon. Hindi yung, hindi siya nagpatalo, hindi siya nagpadaig sa temptation. So, matutunan din natin dito sa ating buhay is that we are never beyond temptation. Talagang gagawa at gagawa ng paraan, ng kaaway para sirain tayo. Diba? Para madiskaril tayo sa walk natin with God, para sa plano ng Panginoon, di matupad. Gumagawa siya ng paraan. Pero we can be like Joseph na we can say no to every temptation. We can say no to sin. At ang goal natin is kagaya ng goal ni Joseph. It's to honor God. Put Him first sa buhay natin. Flee from temptation. Huwag nating hayaan na sirain tayo nito. But like Joseph, takbuhan natin. Takasan natin. Run to God and do not give in. So yan, God, hinuhubog siya ng Panginoon. Si Joseph, hinuhubog siya ng Panginoon. No? By making him surrender sa Kanya. Hindi porket walang makita, go na. Hindi. Joseph was true to his conviction. To his God-given conviction. Because God will always know. Yun nga, pinili niya na sumunod sa Panginoon. Kahit ang naging bunga nun is kasinungalingan sa part ng babae. At ano nangyari? Napadpad siya sa prison. Ito yung third place natin. Prison. The prison. So yun, he was falsely accused, pinakulong siya, di ba? So, kayo maramdaman natin ako si Joseph, no? Ginawa ko ng tama. Tapos problema na naman yung nangyari. No? Imbis na i-bless ako ng Diyos, problema na naman. Nakakulong ako ngayon. Okay na ako doon eh. Okay na. Ganda na yung ginagawa ko noon. Pero napadpad na naman ako sa hindi masyadong maganda. Sa prison pa. Diba? Pero hindi. God was still with him while he was in prison. Hindi siya pinabayaan ng Panginoon. Kung ano yung blessing ng Panginoon sa kanya. Kung how God blessed him while he was in Potiphar's care. Ganun pa rin yung blessing ng Panginoon sa kanya while he was in prison. So, he gained favor in the eyes of the chief jailer. Diba? Yun, nakita ng jailer na pinagpapala si Joseph. So, binigyan na naman siya ng task. Diba? Sa Genesis 39. So, the chief jailer, diba?
Yan, binigyan siya ng responsibilities. So sabi nga dito, the warden paid no attention to anything under Joseph's care because the Lord was with Joseph and gave him success in whatever he did. So si Joseph, lahat ng ginagawa niya successful, no? Bakit? Because God was with him. Siyempre, ginalingan niya, no? Pero yung favor ng Panginoon kasama din niya. Yung grace ng Panginoon nasa kanya. That's why he was successful. At yun nga, dito sa prison, makatunan natin that despite of our doing right, pwede pa rin tayo ka-experience ng suffering, na problema. Hindi porket, Lord, sumusunod ako sa iyo parati, dapat laging blessing, walang problema. Pero hindi ganun eh. Instead, even though sumusunod tayo sa Panginoon, hindi sabihin excuse na tayo sa suffering. Makakaranas talaga tayo ng problema sa buhay. Diba? Sabi nga ni Jesus, in this world you will have trial. Sinabi niya sa mga disciples. At that message, that warning is also for us. Pero sabi niya nga din, take heart because I have overcome the world. No? So yun, while he was in prison, tagal din siya doon, di ba? Tapos eventually, nagkaroon siya ng pagkakataon to interpret yung dream ng dalawa, yung cupbearer tsaka nung baker. And eventually, nagkatotoo yung interpretation niya doon sa dream. Yung cupbearer na-restore sa kanyang position while yung baker, he was hanged. No? At nangako yung cupbearer na sasabihin ko kay Pharaoh yung iyong kaso dito. Pero nakalimutan siya yung cupbearer, di ba? Grabe injustice, no? Parang ginawa na kita na mabuti, nakalimutan mo pa ako, no? Pero hindi dapat yun lagi motivation natin. Kumbaga, keep doing your best for the Lord. Nasaan ka man ngayon, season ng buhay mo, o ano man pinagagawa sa inyo ng Panginoon, keep doing your best. Be a blessing to other people. Kagaya ng ginawa ng Joseph dun sa cupbearer and sa baker, he became a blessing to them. At sa iba pang mga in those people in jail, I believe he was also a blessing to a lot of them. So let us be a blessing. Hindi porket may problema tayo, hindi porket may pinagdadaanan tayo is dapat na tayong maging salbahe sa ibang tao. Hindi, ako nga may problema, ikaw pa problemahin ko. But let us also be a blessing. A source of encouragement, a source of comfort for those others na may pinagdadaanan din. So yan. With the comfort and encouragement we receive from God, we also shared sa ibang mga tao na perhaps nangangailangan din ng tulong ng word of God sa buhay nila. And also, we can learn from this third place dito sa prison, yung God has a perfect timing and timeline for everything. So, Joseph, he waited 2 more years bago siya maalala ng cupbearer. Ba't kaya ganun? I don't know. But perhaps because kasama yun sa training ng Panginoon. Kasama yun sa training ng Panginoon. Perhaps God was molding him to become more patient. Diba? Yeah. So, yung last place, yung fourth, is yung palace. Yung eventually, naalala siya nung cupbearer kasi naginip si Pharaoh. And then, yun, naalala si Joseph, and then, he was able to interpret yung dream ni Pharaoh. So, sabi pa nga niya, he was humble. Sabi niya, I cannot do it, but I can with the help of God. But God will give Pharaoh the answer to he desires. So, naging humble siya na hindi ko rin kaya yan. I can only interpret your dream, Pharaoh, because of God. So, ayan. So, after, yun nga, na-interpret niya yung dream na there will be a famine, 7 years of prosperity, followed by 7 years of famine. So, na-amaze si Pharaoh sa kanya. Eventually, siya na yung ginawang in charge dun sa 7 years of prosperity. Siya na yung ginawang in charge na mag-ipon ng grain, maghanda para sa 7 years of famine. So, he became second in command. Yung dating alipin na walang bilang, eventually nakulong pa, di ba? Pero ngayon, he is now the second in command in a land where he is a foreigner.
Diba? Yun yung malupit dun eh. He was a foreigner, pero siya yung biniles ng Panginoon. Siya yung pinagpala ng Panginoon. So we have to trust that God is doing something on our behalf. Di man natin nakikita kung ano yung plano ng Diyos, kagaya ni Joseph, di ba? Ang dami yung pinagdaan ng hirap. Pero ito pala yung plano ng Diyos para sa kanya. Ito pala yung plano ng Diyos. Hindi lang para sa kanya, kundi sa buong bayan ng Egypt at na maging ng Israel. Kasi isipin natin, paano kung, di ba, hindi na interpret yung dream. So maraming tao mamamatay because of famine. Perhaps even his whole family pwedeng mawala. At kung nawala yung kanyang pamilya, paano yung bayan ng Israel, di ba? Paano na yung pangako ng Diyos kay Abraham kung mawala yung lahat, di ba? But God knows His plans. God is sovereign. Alam niya lahat. Walang pangyayari sa buhay ni Joseph na hindi alam ng Panginoon. At yun nga siya yung ginamit ng Diyos to be a blessing to many people. And eventually, dumating sa point na wali nakita si Joseph at yung kanyang pamilya, kanyang mga kapatid. So, pagkakataon na siya ito na yung pagkakataon niya na gumanti sa mga kapatid niya. O, gugutom kayo ngayon kasi wala kayong makain, kasi may famine. Huwag ko kaya kayong pagbenta na magutom kayo lahat at mamatay kayo. O kaya, ngayon pa lang, pahuli ko kaya kayo ngayon. Pamukha ko sa inyo na, ito na ako, ito yung binenta nyo, ito yung tinapon nyo, ito yung pinagmalapitan nyo. Pero hindi He was able to see through God's wisdom. Ito pala yung plano ng Diyos. Kaya nangyari ang mga bagay na yun. You intended to harm me, but God intended good. Brought out something good from it. So God, again, He is sovereign and He is good. He had an amazing plan sa buhay ni Joseph at sa bayan ng Israel. So yun yun yung lesson natin nakakuha doon sa buhay ni Joseph. Na maaaring may taong nakapanakit sa atin, sa inyo, kagaya ni Joseph, but it's up to God to vindicate us. At the proper time, He will vindicate us, kagaya ni Joseph. So, yun nga, minsan ganun din bago ibigay ng Panginoon yung blessing na hinahangad natin, hinihintay natin, yung breakthrough na nais natin, we will have to undergo testings first. We will have to go trials first. Minsan binibigay na kaagad, pero may pagkakataon din talaga na bago dumating yung miracle sa buhay natin, kailangan muna tayong dumaan sa pagsubok, sa hirap. Kasi yun yung preparation stage bago ibigay ng Lord yung breakthrough. Kasi pag maaari ibigay na yun, hindi tayo ready, hindi rin natin ma-appreciate. Hindi rin magtatagal. So God had to break Joseph first. He humbled him, di ba? He gave him long patience. Tinuruan niya si Joseph na maging tiwala sa kanya. At maging accountable kahit sa mga maliliit na bagay. So that nung binigyan siya ng Panginoon ng malaking task, di ba? He is able to do it with the help of God, syempre. God, tinuruan siya ng Panginoon na maging faithful, maging loyal, even in times of temptation. Kasi malaki yung posisyon na hinahawakan niya, di ba? Temptation, malaki din to abuse His power. Pero because God was with him, God, tinuruan siya ng Panginoon. He was faithful to His task, to His role. Nagawa niya yun ng maayos. So, let us be humble, kagaya ni Joseph. Let us not abuse power. At nawa, kagaya niya, let us see things from God's perspective. So, sabi nga niya again, sa kanyang mga kapatid, you intended to harm me, but God intended it for good. So, sa buhay natin, marami tayong pinagdadaanan. Isa na nga dyan yung pandemic, diba? At iba-iba pang pinagdadaanan or maaaring pinagdadaanan pa lamang. Pero, kagaya ng pinatunayan ng Panginoon sa buhay ni Joseph, He is sovereign. Lahat ng ating pinagdadaanan, alam niya. At sa lahat ng ngayon, kasama natin siya. At yung success na ating hinahangad is makakuha natin with the help of God. Galingan natin. Nasa naman tayo season ng buhay natin. Wherever place we are, let us do our best. Let us keep trusting in God.
having faith in Him. So God is good, God is sovereign, at mapagkakatiwalaan natin siya. So the enemy may harm us, the enemy may try to, diba, ilihis tayo sa plano ng Diyos. Pero nothing will ever stop God's plan sa ating buhay. Kagaya ng pinatunayan niya sa buhay ni Joseph. So we just have to surrender to God. At magtiwala na alam niya yung ginagawa niya sa buhay natin. Mahirap man ngayon, but God's plan is not to harm us, but He has something good in store. Believe He has something good in store. And yun, pray for wisdom. At Lord, tulungan niyo po kami na maintindihan ang plano ninyo. Na tulungan niyo po kami na magtiwala sa inyo, even in times of suffering. So yan po. Gandang gabi, mga kapatid.